Noong panahon ni Pangulong Duterte, pinawasak niya ang mga smuggled na luxury cars ng todo. Sa panahon naman ni BBM, ang pinawasak lang ay mga substandard na inodoro. Kaya nga di pwedeng ikumpara si PRRD dyan kay BBM Noy. Dahil sa level ng utak niya, pwede lang siyang ikumpara kay Pinoy. Grabe ang saklap, no? Imagine nyo na lang mga idol pag pinagkumpara pa natin ang Abnoy at ang Bang, no? Dalawang political dynasty na parehas palang basura, no? Kadiri ang putya. Mga idols, napanood nyo ba yung naganap kamakailan na budget hearing sa Department of Finance? Yung sinabi ni Recto kay Kuya Bongo na wag nyo kaming utusan. Kindly spare the health. Kasi para sa akin talaga, PhilHealth is ang para sa health. Health, klaro eh. Health ng Pilipino, PhilHealth. I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, wag nyo kaming utusan. Wow, ang galing. Pero ang tanong, bakit walang mainstream media na nag-ulat nito ng maayos? Bakit parang vanish ang insidenteng to? Kahit hanapin nyo sa Google mga idols, wala ni isa sa ABS-CBN, GMA News at kahit na News 5 na binalita man lang nila ang ginawa ni Ralph Recto. Bakit mainstream media? Pinoprotektahan nyo ba si Ralph Recto? Ha? Bakit? Dahil ba sa asawa niya? Kaya todo tago kayo sa issue na to? Pucha, ang tangi lang nag-post ay ang iba't ibang channel sa YouTube, mga post sa Facebook, Instagram at TikTok. Pero ang mainstream media, pucha dead ma. Imagine niyo mga idol, alam na ng buong Pilipinas ang ginawa ni Ralph Recto. Pero sila parang napag-iwanan na, no? Hoy mainstream media, gising. Mga idols, sabay-sabay po nating isend sa mainstream media page ang video na to ni Ralph Recto na sinabi niya ito kay Kuya Bongo. Siguro yung ibang mga nakakapanood magtataka, ano ba nangyari? Ganito kasi yan mga idols. Dahil maraming mga probinsya po na walang sariling hospital kaya DOH nagdadala at marami tayong sinusuportahan na mga hospital at mga health centers. At pakiusap ko lang sa Secretary Recto, tulungan nyo rin po ito to make it operational at dapat magamit po mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. And pakiusap ko lang po na reminder lang po, mas alam nyo naman po ito, nabanggit niyo po kanina na inutusan po kayo ng Kongreso kung pwedeng kunin po sa GOCC yung excess funds. Ang pakiusap ko lang naman po, since nasa inyo yung discretion kung ano po yung GOCC na pwedeng pagkukunan. Wala pong discretion na ibinigay sa akin ng basta excess po. Mandate. Oo, maliwanag yung walang discretion na ibinigay. Basta excess revenue. Ang pakiusap ko lang, can you just spare the health? I mean, kung maaari, kung magkakaroon kayo ng mga ganong provisions in the future, wag lang po sana yung health. Kung wala, hindi na rin tayo papayag dito sa Senado ng gano'n. Hindi na rin tayo papayag. Pero ibig ko pong sabihin, kung meron man pong mga ganong provision na makita kayo, kindly spare the health. Kasi para sa akin talaga, PhilHealth, ang para sa health. Health, klaro eh. Health ng Pilipino, PhilHealth. I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, wag nyo kaming utusan. Hindi po yun inutusan. It was nanilagay lang po sa provision ng DAA na pwedeng kunin yung excess funds. Ilalagay na namin next time na wag ang health. Please. Wow ha? Pucha, pasalamat ka. Mabait si Kuya Bongo boss. Kasi kung ako kunwari senador at ako sinagot mo ko ng ganyan, pucha, baka namura kita sa kabastusan mo, Recto. I won't back down my words upon you, boss, pag sinagot mo ko ng ganyan. Pucha, mabait ako sa tao na mabait sa akin. Pero pag binastos ako, dobleng kabastusan ang ibabalik ko sa'yo kumpara sa dinura mo sa akin. Kaya maswerte ka, boss. Di ako ang nasa harapan mo. Kasi ako na magsasabi sa'yo, ipapahiya talaga kita. Di ako papasindak sa inyo ng amo mo kahit magsama pa kayong dalawa pag umpugin ko pa kayo. Ako na magsasabi sa'yo. So dahil hindi ito nireport ng mainstream media, ano to? Pinoprotektahan nyo si Ralph Recto? Ha? O ang narrative na gusto nyo lang ay kontrolin kung sino ang dapat palaging masama sa mata ng publiko? Ha? Kasi alam nyo mga idols, kung nanggaling kay Kuya Bongo ang linya na ganyan, kung sa palagay nyo, breaking news yan buong linggo.
Pero dahil sa kabilang panig ng galing, hindi na lang ibabalita at ipapalibing na lang sa algorithm para walang makakita, ha? Well, nakita namin, Boss Recto, kung gaano kakabastos. Ako guys, hindi ako pumapanig sa gulo. Ang panawagan ko lang ay patas pusada na coverage. Dahil kung may confrontation na ganyan sa Senado tungkol sa pondo ng bayan, dapat ipinapakita yan sa taong bayan. Hindi tinatago. Because we deserve the full truth. Hindi yung truth on demand. Depende sa kung sino ang involved. Okay ba, mainstream? Mga idols, based sa aking pananaliksik, observation, analysis, and theory, tingin ko mga idol, sinisimulan na po nilang ibaon natin sa limot ang flood control anomalies. Gamit syempre ang kanilang mga diversionary tactics, gaya ng ginagawa ngayon ni Trillanes na ang utak niya ata ay may saltik. Sobrang ingay na naman ngayon ng kasong isinampa ni Trillanes kay PRRD at Kuya Bongo. Saan na ang mga ebidensyang ipipresenta mong buang ka? Wala nang maniniwala sa'yo kahit pa nakumanta ka nang kumanta sa mga kung ano-anong mga revelasyon. Kasi basura ang tingin sa'yo ng taga-suporta ng nagdaang administrasyon. Mga idols, paulit-ulit na naman tayong ginugulo ng mga paratang na walang ebidensya na nagmula kay Trillanes. Siyempre ang target niya ay si Kuya Bongo. Isang taong mas kilala po nating tapat, tahimik at walang ibang hangarin kundi maglingkod sa mga Pilipino. Ayon na naman guys kay Trillanes, di umano'y may emisaryo daw si Kuya Bongo na lumapit sa kanya upang makiusap na wag siyang kasuhan. Pero teka lang nasaan ang ebidensya? Walang pangalan, walang dokumento, walang audio recording, walang testigo, putya, puro lang salita na nagmula sa kanya. Alam nyo guys kung sino ang maniniwala sa kwentong basura na yan? Eh di walang iba kundi ang mga mangmang na lang. Ang ibig sabihin guys ng emisaryo ay tagapamagitan o sugo. Pero kung walang patunay na may ganoong taong galing talaga kay Kuya Bongo, ibig sabihin nito ay chismis lang. Tama. At sa ilalim guys ng Article 353 ng Revised Penal Code, kapag nagkalat ka ng mapanirang pahayag laban sa isang tao nang walang sapat na ebidensya o basihan, yan ay libelous statement. Ang libel ayon sa batas ay public and malicious imputation of a crime, vice, or defect which tends to cause dishonor or discredit to a person. So kapag nagsalita ka sa media o social media at sinabi mong may ginawang katiwalian o pakikipag-areglo ang isang opisyal nang walang patunay o basihan, putya, sundalong kanin pwede kang managot. Mangmang ka talaga sa batas, no? Dahil malinaw po dito mga idol na walang affidavit na pinirmahan ng sinabing emisaryo, walang testigo na magpapatunay na may ganong meeting, at walang dokumentong nagsasabing may inutusan si Kuya Bongo. Lahat ay salita lang ni Trillanes mga idol. At kung history ng paninira ang pagbabasihan, hindi ito ang unang beses na nagsagawa siya ng ganitong klaseng public accusation na nauwi sa wala. Naalala nyo ba mga idol yung panahon ni PRRD? Putya, siya na naman po ang nanguna sa mga paratang na di umano'y may bank account si Pangulong Duterte at Kuya Bongo sa ibang bansa. Pero matapos ang investigasyon, putya, lahat ay fake documents at hearsay lang pala. Ibig sabihin, may pattern ng paninira at propaganda. Kaya guys, ito po ay hindi simpleng opinyon. Ito ay malisyosong panlilinlang sa publiko na layuning sirain ang reputasyon ng mga taong tunay na naglilingkod sa mga Pilipino. Tama. Kaya naman sa puntong ito mga idol, dapat nang magsampa ng kasong libel si Kuya Bongo laban kay Trillanes. Hindi pwedeng palampasin ang mga ganitong paninira dahil kung mananahimik tayo, para na rin po nating hinayaan ang kasinungalingan na magmukhang totoo. Tama. Di ba? At ang mga katulad ni Trillanes ay sanay magtapon ng putik, umaasang may dumikit kahit walang basihan. Pero alam natin na ang katotohanan ay hindi kailanman matatakpan ng ingay ng mga basurang katulad niyan. Tama. Kaya mga idols, next time na marinig nyong may bagong pautot o revelasyon na naman si Trillanes, tanungin po natin agad, nasaan ang ebidensya mo boy? Dahil kung wala, ibig sabihin paninira lang yan. Hindi katotohanan. Tama.
At sa hustisya, hindi sapat ang ingay. Ang kailangan ay patunay. At hanggang wala niyan, si Kuya Bongo ay inosente. At ang mga paratang ni Trillanes ay pawang political drama lamang laban kay Kuya Bongo at sa mga Duterte. Diba mga idols? Sabi po ni House Appropriation Committee Chairperson Micaela Swansing, wala na raw pong pork barrel funds sa panukalang pondo ng pamahalaan ngayong 2026 national budget mga idol. Pero ayon sa mga independent news reports, may mga bahagi pa rin ng budget na itinuturing ng mga eksperto bilang pork barrel in disguise o mga pondong pwedeng magamit sa paboran o patronage politics. Ayon sa ulat ng Philippine Star noong October 13, umabot sa 6.79 trillion ang kabuuang panukalang 2026 national budget. Sa halagang ito, nasa 214 billion ang tinatawag na unprogram appropriations o mga pondong hindi pa nakatala sa tiyak na mga proyekto. Ayon naman po sa ulat ng Inquirer.net noong October 2025, tinatayang nasa 230 billion ng budget ang maituturing pa ring pork barrel and patronage-based projects. Ayon po sa kanila, ito ay mga proyektong walang malinaw na detalye o breakdown at maaaring gamitin bilang pabor sa mga politiko. Samantala, ayon po sa ABS-CBN News noong October 20, 2025, aminado po si Swansing na bukas siya sa posibilidad na bawasan o repasuhin ang unprogram appropriations. Ibig sabihin kahit mismo sa loob ng Kongreso, may pagkilala na kailangan pa itong linawin. Dahil ang unprogram appropriations ay pwedeng maging backdoor ng pork barrel kung walang transparency. Kaya mahalaga para sa ating mga Pilipino na malaman saan napupunta ang mga pondong ito, sino ang nag-aproba at paano ito ginamit. Mga idols, ang pahayag na wala ng pork barrel ay dapat na patunayan. Hindi lang sabihin, ang tunay na malinis na pamahalaan ay yung kayang ipakita ang bawat piso ng ating buwis. Tandaan, ang kapangyarihan ng pagbabago ay nasa mamamayang mulat at mapanuri. So guys, please share this video mga idol para po sa kaalaman ng lahat na ang statement na ito ni House Appropriation Committee Chairperson Micaela Swansing ay para bang niloloko tayo. So aalisan daw ng pension ang mga retired personnel na naglalabas lamang ng kanilang saloobin na tinawag na fake news ng gobyerno natin. Aba, matindi ang gobyernong to. So pag ginawa yan ng gobyerno, may lalabagan niya naman po silang batas niyan mga idols. Grabe na talaga ang gobyernong to. So mga idols, usapang katotohanan tayo dahil may ulat na kesyo fake news daw ang mga sinasabi ng ilang retired generals o dating opisyal ng AFP tungkol sa talamak na korupsyon sa gobyerno. At naglalabas din po sila ng kanilang mga saloobin dahil sa leadership ng bobong presidenteng to. Kaya bilang ganti ng gobyerno, aalisin na lamang daw po ang pension nila. Pero teka lang kung gagawin niya ng estado, manyalalabag po silang batas at karapatang pangtao. Dahil hindi basta-basta pwedeng bawiin ang pensyon ng isang taong nagsilbi, nagretiro at may vested right sa kanyang benepisyo. Unang-una, handaan po natin, ang pensyon ng mga retiradong sundalo ay hindi regalo ng gobyerno. Ito ay karapatan na nakasaad sa mga batas tulad ng Republic Act No. 340, ang AFP Retirement Law at pinagtitibay po ng mga desisyon ng Korte Suprema ito. Kapag na-approve na ang retirement benefits, vested right na po yun. Ibig sabihin, hindi na pwedeng bawiin o ipagkait maliban na lang kung may hatol ng korte o fraudulent claim. So kung ang dahilan lang ay dahil nagpahayag sila ng opinyon laban sa katiwalian at sa bob presidente sa Malacanang, wala sa batas yan. Hindi yan fake news kapag opinyon. At lalong hindi yan basihan para bawiin ang kanilang pensyon. Pangalawa, freedom of speech. Kahit na retired na sila, Filipino citizen pa rin po sila. At nakasaad sa ating 1987 Constitution, Article 3, Section 4, no law should be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press.
Kapag pinatahimik mo ang isang retired officer gamit ang pagbabanta ng pagkawala ng pensyon, violation yan sa konstitusyon. At kapag ginawa mo pa talaga, abuso na po yan sa kapangyarihan. Hindi mo pwedeng gamitin sandata ang pensyon para patahimikin ang kritiko. Ang tawag dyan retaliation at labag yan sa prinsipyo ng due process at equal protection under the law. Kaya malinaw, idol, kung may nagsabing bawiin ng pensyon ng mga retired generals na nagrereklamo sa korupsyon, ito dapat guys ang tanong, sino ang mas lumalabag sa batas? Yung nagsasabi ng katotohanan o yung gustong patahimikin ang nagsasabi ng katotohanan? Ang pensyon ay bunga ng paglilingkod sa bayan, hindi premyo ng katapatan sa administrasyon. At ang karapatang magsalita laban sa katiwalian at sa pangit na pagpapatakbo ng bobong presidente sa Malacanang ay karapatan yan ng bawat Pilipino, sundalo man o sibilyan. Kaya lagi po nating tandaan mga idol, kapag binawi ng gobyerno ang pensyon ng retiradong sundalo dahil lang sa kanyang saloobin, ang binabawi nila ay hindi lang pera, kundi mismong dangal at prinsipyo ng saligang batas natin. Based on rules, ma'am, based on your rules, kapag retired na ang isang opisyal, pwede pa bang habulin ng court-martial? Civilian nga po yung category nila. So, hindi na But pwede. ito nga pong sabi natin, since nagre-receive po sila ng pension, pag-aaralan po natin kung how this will fall into play. So pwede silang mawalan ng pensyon, ganun po ba yun? If the legal channels determines that this is so, then we will follow. Meron po ba kayong message sa mga retired na sabi ni Colonel Trinidad ay Admiral nagpapakalat ng fake news? Ano po bang pinapakalat ng fake news ng mga retired? And may mapapangalanan po ba kayo na retired na nagpapakalat ng fake news? Yung mga pangalan, I think is obvious, nakikita nyo naman sa social media na ito naman ay open to the public, yung mga pinopost nila. Ang importante dito, yung totoo lamang, ang babanggitin natin. And huwag nating haluan ng malis, huwag nating haluan ng konting, ika nga double meaning yung ating mga mensahe na ang taong bayan ay malilito, ang kasundaluhan ay malilito. Kailangan ang message natin very clear kung saan talaga tayo. Kung ang problema ay corruption, ang sagot doon ay higpitan ang project management. Hindi umaklas ang militar, hindi palitan yung gobyerno. Bakit? The moment you change your message and you call for a regime change in the government, ang tanong, sino ang makikinabang pag napalitan yung ating gobyerno? That yung sagot nyo is as good as mine. We don't have to look far. Kaya importante sa ganitong panahon, ngayon, ay magkakaisa tayo. Alagaan natin, we have to secure and to protect the duly constituted civil authorities. Kung ano ang problema ng gobyerno, may kaukulang solusyon. Hindi militar ang solusyon sa problema ng gobyerno. Sir, kung mapanood to ng mga retired officials na sinasabi niyo nagpapakalat ng fake news, anong gusto niyo sabihin sa kanila? Nasabi ko na kanina, totoo lamang ipapakalat natin. Wala kayong warning sa kanila, sir? Totoo lamang. Hintayin nyo kung ano ang final result when it comes to the legal implications. Guys, kinasuhan na po ni Sundalong Kanin sina Kuya Bongo at Tatay Digong ng plunder sa Office of the Ombudsman. Ang hype ng announcement ng mainstream media ay parang may hatol na agad ang hukuman. Pero ang totoo, si Sundalong Kanin ay pinagtatawanan na lang ng mga mulat na sa katotohanan at hindi mangmang na mamamayan. Kaya ano pang silbi ng kaso na yan kung ang nagsampa ay walang kredibilidad? Trillanes, huwag ka nang umasang may maniniwala pa sa'yo sa buong syudad. Diyos ko Lord naman, kulang ka sa abilidad. Imagine gusto mo ng kudita pero sa hotel kayo nagpasiklab ng mga panawagan, reklamo at ng mga protesta nyo sa gobyerno. Pero nung sinugod kayo, bigla kayong sumuko nung nagkaengkwentro. Kaya nga tuwing naalala ko yon, nakakatawa na lang na ikwento ka. Kasi nung inaresto ka, naihi ka pa sa pants mong insekto ka. So mga idols, isang quick clarification lang tayo sa mainit na balita. Yung pag-file ni Sundalong Kanin ng kaso laban kina former President Duterte at Senator Kuya Bongo. Ito guys, opinion, observation ko lang po ito Dahil sa mata ng media, nagsampa ng kaso ang headline. Pero sa mata ng batas, may malaking pagkakaiba yan. Dahil ang totoo mga idol,
ang final ni Trillanes ay reklamo pa lang. Tinatawag yan na complaint affidavit, okay? Tandaan nyo mga idol at ipagkalat nyo to kasi ito ang tama at ang totoo, okay? Na ang reklamo ay sinasampa sa ombudsman o DOJ, okay? Ito ang nagsasabi, ito ang ebidensya ko, imbestigahan nyo. Pero hindi pa ito kaso sa korte, okay? So ang kaso ay sinasampa lang sa korte o sandigang bayan kung makakita ng probable cause ang ombudsman o DOJ. Okay ba? Klaro yun mga idols ha? Kasi karamihan ng sinasabi, sinampahan ng kaso si ganito, syonga. Hindi pa kaso yun, complaint pa lang. Huwag kayong exaggerated. Yun ang isagot nyo sa mga syonga ng ganyan ng mindset. So bakit laging kaso ang term ng mainstream media? Simple lang mga idol. Kasi po ang kaso ay mas dramatic, mas exaggerated, at mas nakakakuha ng atensyon kumpara sa word na reklamo. Gumagamit lang ang mainstream media ng mga salitang mas may matinding impact or damage sa isang inaakusahang tao. Kaya huwag niyong kalimutan at lagi niyo pong tandaan mga idol, reklamo pa lang yan. At ang mga akusado ay may karapatan pang magbigay ng kanilang counter affidavit. Okay ba? Pero bago tayo magpadala sa mga headline, itanong muna natin kung may katotohanan ba ang mga paratang na yan. Or isa lang itong diversion para pagtakpan ang mas malalaking katiwalian sa gobyerno ngayon. Una sa lahat mga idol, sa reklamo pa lang ito. Gaya nga nasabi ko kanina, di ba? Hindi pa kaso. Okay? Wala pang hatol at wala pang napapatunayang kasalanan. Okay? Sa batas natin, may karapatan si PRRD at Senator Kuya Bongo na ituring na inosente hanggat walang desisyon ang ombudsman o korte. Ayon sa reklamo daw ay kumita ng halos 7 billion ang mga kumpanyang pag-aari ng pamilya ni Kuya Bongo. Pero tandaan natin ulit mga idol, okay? Wala ni isang dokumento na nagpapatunay na si Kuya Bongo mismo ang nakinabang. Okay? May negosyo ang family niya? Oo. Pero kung dumaan sa tamang bidding sa DPWH, hindi po labag sa batas ito. Okay? At kung merong irregularities, dapat ilabas ang COA report. Hindi puro kwento sa media. Okay? Ang tanong, bakit ngayon lang lumilitaw ang kaso? Sus naman. Napansin nyo ba na habang umiinit ang issue sa bilyong-bilyong flood control anomaly, biglang may bagong kaso raw na isinampa si Trillanes laban sa dalawang pangalan na matagal niya nang tinitira? Aba, parang taktika lang ito para ibaon sa limot ang mas malalaking kaso ng katiwalian na kinasasangkutan ng ilang DPWH officials at mga kongresista. Diba classic political diversion mga idols? Parang yung Parmali lang, diba? Kutya ba't uunahin nyo yun? Hindi naman yung issue na yon ang nagpapahirap sa mga Pilipino ngayon, kundi ang bilyong-bilyong flood control issue ngayon. Diba? Sus, galawan ng mga trapong mantarambong talaga sa gobyerno no? Sus naman. Pero guys, kahit kasamang sinampahan ng reklamo si Kuya Bongo, sa halip na tumakbo o magtago, patuloy pong humarap si Kuya Bongo at handang sagutin ang lahat ng mga katanungan. Sa ilalim naman po ni former President Duterte, daang-daang proyekto ang natapos at na-audit ng COA. Walang napakitang plunder or graft case na napatunayan. So kung totoo ang mga paratang, dapat noon pa lumabas ang mga ebidensya. Hindi ilang taon pagkatapos silang bumaba sa pwesto, di ba? Kaya mga idols, bago tayo magpabulag sa mga headline, isipin muna natin, sino ba ang nag-file ng complaint? Di ba si Trillanes lang yan? Sino ba naniniwala dyan? Diba? At sino ba talaga ang gustong ilihis ang issue? Diba? Sa panahon ng fake news at political drama, ang katotohanan ay hindi nakukuha sa mga papreskon kundi sa ebidensya. Okay? At hanggat walang patunay, respetuhin natin ang due process at huwag hayaang gamitin ng hustisya bilang sandata ng politika. Kaso ang problema, nasa era tayo ngayon na kung saan binibend ng gobyerno ang batas para sa pansarili nilang kapakinabangan. So please spread this video para hindi maloko ng bangag sa Malacanang ang sambayanan. Bumanat na naman ang aso ng mga dilawan.
na ngayon ay sumisip-sip naman sa mga pulahans. Nakakapit naman siya ngayon kay Marcos Jr. na parang linta. Pero duwag naman pala, naihipa sa pants dahil duwag pala siyang sundalong makipagdigma. Imagine gusto mo ng kudita pero sa Oakwood Premier Hotel ka sumugod at nagpamalas. Nang katnahan mo bakit hindi ka sumugod sa Malacanang Palace. Tapos, sunod din ang eksena sa Manila Peninsula Hotel sa Makati City. Imagine mga idol, idineklara po nilang hindi na raw po lehitimo si GMA na presidente. Pero kahit nagsisisigaw kayo, di ba hindi kayo pinansin ng taong bayan kayo ay sinusuka? Hindi raw talaga papansinin ng taong bayan ang mga katulad mong basura. Kaya nga ang sarap sigurong ingudngud sa kubeta niyang mukha mo. Kaya ang masasabi ko lang sa mga pautot nyo noon ay kudita mumukha mo. Mga idols, ito na naman po tayo. Si dating sundalong kanin na si Trillanes, may panibago na naman daw siyang pasabog. Pasabog o pautot? Naplano niya raw pong sampahan ng 7 billion plunder case si Senator Kuya Bongo sa ombudsman. Pero teka lang, totoo ba itong sinasabi niya? O isa na namang press con na walang laman? Ayon sa mga ulat, gusto raw po ni Trillanes na kasuhan si Kuya Bongo dahil may 184 government contracts daw na nakuha ang pamilya ni Kuya Bongo mula 2007 hanggang 2018 na umabot daw sa halos 6.6 billion pesos. Sounds big, di ba? Pero kapag sinuri mo, iba ang laman ng istorya. Dahil fact number 1, ang mga kontratang binanggit ay sa mga kumpanya ng ama at kapatid ni Kuya Bongo, hindi kay Kuya Bongo mismo. Tama. At kahit kamag-anak mo yan, hindi automatic na kasalanan mo kung legal at may permit naman ang negosyo nila. Tama. Okay? Fact number 2, ayon sa politico.com.ph October 9, plano pa lang ni Trillanes ang kasong isasampa. Wala pang na-file na complaint sa ombudsman. Ibig sabihin hanggang ngayon, wala pang ebidensya o dokumentong lumabas. Fact number 3, para maging plunder, kailangan ng ill-gotten wealth na 50 million pataas. At dapat may direct participation ang public official sa anomalya. Pero ang problema, wala pang pinakitang pruweba na kumita si Kuya Bongo mula sa mga kontrata ng kanyang pamilya. Walang record sa COA o kahit nasa sandigang bayan na may pending violation o finding of corruption laban kay Kuya Bongo. At habang si Trillanes puro press conference, si Kuya Bongo naman ay tahimik lang na nagtatrabaho with confidence, na tumutulong sa mga nasunugan, bumibisita sa mga ospital, na naglilingkod sa mga law-abiding citizens. Alam niyo mga idols, hindi po ito ang unang beses na ginamit ni Trillanes ang ganitong style. Noong panahon ni PRRD, halos buwan-buwan ang banta niya ng kaso. Pero ilang ba natuloy? Ilang ba napatunayan? Di ba wala? At oo, may warrant si PRRD sa ICC. Pero ibang proseso yon, kasi international court yon at ibang jurisdiction yon. Hindi yun simpleng gawa ni Trillanes lang. Kaya stop grabbing the credit, Trillanes. Dahil lang dapat mag-claim ng credit sa pagpapaaresto kay PRRD ay walang iba kundi si Bangagski. Kasi siya ang nagkadulo at nagsuko kay PRRD sa ICC. Kaya guys, ang simpleng tanong lang po natin ay kung talagang matibay ang ebidensya mo, Mr. Trillanes, nasaan na? Nasaan ang dokumento? Nasaan ang COA report? Nasaan ang ombudsman filing? Wala pa ring maipakita, di ba? So ang totoo ay parang pelikula lamang po ito ni Trillanes mga idol. Napaulit-ulit ang script pero walang nanonood. Pucha, kawawa ka naman boy. Kaya mga idols, bago tayo maniwala sa mga pautot ni Trillanes, alamin muna ang facts. Hindi yung mga basurang statement lang at mga pautot ni sundalong kanin. Dahil ang totoo na kahit kailan hindi matanggap ng mga anti-Duterte at anti-Bongo na si Kuya Bongo ay nagtatrabaho. Samantalang si Trillanes ay nagpapapansin lamang sa mga tao. So ano sa tingin mo, Trillanes? May maniniwala pa rin ba sa'yo? Meron naman siguro, pero panay utak ipis na katulad mo.
So gusto raw agawin ni VP Sara kay Bangag ang pagiging presidente? Come on, wala nang kailangan pang gawin si VP Sara Duterte. Dahil saksi kami kung gaano kabasura ang nakaupo ngayong Pangulo. Kaya ang mga Pilipino ay gusto na siyang patalsikin sa kanyang pwesto. Not for the benefit of VP Sara but for the benefit of the Filipino people. Kahit na alam ng lahat na si VP Sara ang rightful successor. The people have two choices sakaling magtagumpay ang People Power Tree. Magpatuloy ang bulok na sistema ng 1987 Constitution or let's implement the democracy. The people have two choices once again. Gawing first autocrat president under democratic form of government si VP Sara? O mag-uupo tayo ng bagong leader na hindi under sa kahit na anong political dynasty sana? Kaya wag mo kaming paandaran sa mga ampaw mong theory Claire Aso, Este Castro. Dahil kung alam nyo lang, pinagtatawanan at minumura na lang kayong lahat ngayon ng mga tao. Hashtag Real Talk. So guys, may nag-content request po sa atin mga idols. Dahil may ka-DDS po tayong curious kay Senator Jinggoy Estrada mga idols. Pwede ko ba raw i-feature si Senator Jinggoy sa kung anong mga nagawa niya bilang senador? Kaya naman inabot ako ng ilang araw para lang i-research ang lahat ng mga panukalang batas ni Senator Jinggoy last 19th Congress mga idols. At ayon po sa aking pananaliksik mga idols, umabot po sa 255 na Senate bills ang pinanukalang batas ni Senator Jinggoy. Kita nyo yan? Ang dami mga idol. Ang haba ng listahan ng mga yan, di ba? In fairness mga idol, kung wala pa nag-content request, hindi ko pa malalaman to eh. Kasi naman mga idols, puro na lang paninira ang naririnig natin na binabalita laban sa kanya eh, no? Pero kung titingnan po natin ng mas malalim, may mga konkretong batas pala siyang naipasa na dama ng mga ordinaryong Pilipino. Dahil sa kabila ng mga akusasyon at intriga, si Senator Jinggoy ay patuloy pa rin nagtatrabaho bilang mambabatas. Hindi lang basta trabaho mga idol kundi may resulta. Isa guys sa mga ipinagmamalaki niyang batas ay ang SIM Card Registration Act o Republic Act 11934 na nagdalayong labanan ang mga scam at online fraud. Ito mismo ang dahilan kung bakit mas mahigpit na ngayon ang pagrehistro ng mga SIM cards. Proteksyon yan para sa mga mamamayang Pilipino. Siya rin po ang isa sa mga nagpanukala ng Maharlika Investment Fund Act o Republic Act 11954, isang hakbang para makalikha ng mas maraming oportunidad at puhunan sa ekonomiya. At kasama pa dyan mga idol ang condonation ng Agrarian Reform Debt o Republic Act 11953, isang batas na nagbibigay ginhawa sa mga magsasakang matagal nang may utang sa lupaing kanilang sinasaka. At kung tutuusin, dapat headline material ang batas na to. Dahil napakalaking epekto po nito sa mga nasa laylayan. At hindi rin po kinalimutan ni Senator Jinggoy ang mga veterano at mga manggagawa. Dahil siya rin po ang nasa likod ng Rationalizing the Disability Pension of Veterans o Republic Act 11958 na tumutulong din sa pagpasa ng Trabaho para sa Bayan Act o Republic Act 11962. At syempre guys, may mga batas din po na nagsusulong ng kabuhayan, trabaho at dignidad ng mga Pilipino. At wag din po natin kalimutan ang Regional Specialty Centers Act o Republic Act 11959 para sa mas maayos na serbisyong medikal sa mga probinsya. So hindi na kailangan pang pumunta sa Manila para magpagamot mga idol. Ang totoo, hindi kailangan maging perpekto ang isang leader para may magawa. Kahit may mga kasong kinakasangkutan o may mga aligasyon, ang mahalaga meron po siyang kontribusyon sa bansa. At pagdating sa batas, malinaw. May naiambag po si Senator Jinggoy Estrada mga idol. Kaya bago tayo maniwala sa mga paninira, alamin muna natin ang buong kwento. Dahil minsan, ang tinatawag na kontrobersyal, sila rin pala ang may konkretong ambag sa bayan. Senator Jinggoy Estrada criticized by many, but still working for the Filipino. So sa last People Power Initiative na pinanawagan ni Congressman Kiko Barzaga, mali po ata kayo ng pinuntahan. Kasi kung people power talaga ang gusto nyo, di ba dapat doon kayo sumugod sa Malacanang? Saka kung magkaka-people power man, ba't nyo kailangang ipagsigawan ng plano?
Kung gagawin natin yan, wala nang announce, gawin na lang natin para hindi sila makapaghanda nun. Sayang talaga. Dahil di ako taga Manila, kasi kung taga dyan ako, malamang kasama din ako dyan lagi. Para naman maranasan kong umaksyon kasabay ng pagbigkas ng mga real talk modern poetry ko kada rally. Kaya sa mga nagtatanong ba't daw di ako sumasama dyan, malayo po kasi ako sa Manila, pero pwede naman kung gusto nyo kong isponsoran ng balikang pamasahe mula Zambales hanggang sa Manila. Tapos 2 days na pang hotel para naman makapaganda dala ang aking bandila. At kung sasama ako dyan, may sarili po akong panawagan. At yun ay walang iba kundi baguhin na natin ang bulok na sistema ng ating bayan. Ipagsisigawan ko ang government system na democracy para makamit na natin ang tunay na democracy. At hihikayatin ko ang mga kapatid nating pulis na sumama na lamang sa ating pagkilos at pinaglalaban. Dahil pag nagkubina ang Unit 3 na AFP, PNP at ang taong bayan, walang makakatalo sa atin dahil lang Unit 3 ang tunay na kapangyarihan. So guys, may nag-content request na naman po sa atin mga idols. Ano ba daw po ang masasabi ko kay Congressman Bong Suntay sa pag-vape niya daw sa kamera? Psst, grabe na talaga tong internet, no? Lahat ng makita ginagawa ng issue. Ngayong linggo po siya trending si Congressman Bong Suntay matapos siyang makitang tila nagbe-vape sa loob ng Kongreso. Pero teka, bago tayo magusga, baka naman mali ang akala nyo. Ha? Ang daming naglabasang memes at banat dyan na kesyo walang respeto daw sa session, kesyo bawal mag-vape sa plenaryo at kung ano-ano pa. Pero ayon mismo kay Congressman Bong Suntay, hindi raw po yun vape mga idol. Ang hawak daw niya ay isang Breathe Easy, isang natural at ligtas na breathing exercise device. Ginagamit po ito ng mga taong may problema sa paghinga, stress o gustong mapabuti ang oxygen flow. Hindi ito yung may nicotine, hindi ito yung e-cigarette at talong hindi po ito bisyo. Ngayon, kung tutuusin, may punto si Congressman Suntay. Dahil maraming ganitong breathing tools na parang vape ang itsura pero medical device talaga. Ginagamit po ito ng mga singer, athletes at maging ng mga taong recovering sa respiratory issues. So kung ganun nga ang gamit niya, mali bang huminga ng maayos habang nagtatrabaho sa Kongreso? Di naman siguro, no? Pero syempre, alam nating iba ang optics. Kapag mukhang vape, siguradong may camera at kapag may camera, ayun, instant trending na naman. Kung tutusin, ang mahalaga dito ay intention at context. Kasi kung hindi naman siya gumagamit ng vape, walang usok, walang amoy, edi walang violation. So unnecessary na i-bash natin siya agad mga idols. Mas okay pa nga yung huminga ng maayos kaysa yung iba dyan na nasa session nga pero puro tulog, puro salita at puro cellphone lang ang ginagawa. At si Congressman Bong Suntay, alerto, kalmado at may self-care habang nagtatrabaho. Let's be real mga idols, na mas nakakarespeto pa nga yung ganitong tao na marunong magpaliwanag agad. Hindi yung iba na tikom na ang bibig sa mga kontrobersya. Diba? Kaya sa mga bashers dyan, relax lang. Hindi lahat ng may hawak na mukhang vape ay bisyo agad. Minsan instrumento lang yan para makapagpahinga at makapag-focus. At sa totoo lang mga idols, kung lahat ng nasa gobyerno humihinga muna bago magdesisyon, malamang mas maayos pa ang takbo ng bayan natin ngayon. So breathe easy mga kababayan. At para sa mga mahilig mag-viral agad, inhale facts. And then exhale fake news. Okay ba? For more vodcast, please subscribe to Mr. Rio Official on YouTube and follow Mr. Rio Influencer Vodcast sa Facebook Meta. Amazing! Maraming salamat, makabayans.